Good morning po sa ating lahat. At as we gather in this church today po, let us fix our hearts and minds in Jesus. And may we shift our focus only to Him. Worshiping Him in prayer and praise, we will glorify Him and raise Him and His name on high. Amen? And now, may I request everyone po to please stand and take this time individually po and delve ourselves in a word of prayer. Please remain standing for the reading of the scripture. From the book of Psalms, chapter 50, verses 1 down to verse 10. The Mighty One, God the Lord, speaks and summons the earth from the rising of the sun to its setting. Chapter 51, verses 1 down to verse 10. Have mercy on me, O God, according to your steadfast love, according to your abundant mercy, blot out my transgressions. Wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin. For I know my transgressions, and my sin is ever before me. Against you, you only have I sinned and done what is evil in your sight, so that you may be justified in your words and blameless in your judgment. Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Behold, you delight in truth in the inward being, and you teach me wisdom in the secret heart. Purge me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. Let me hear joy and gladness. Let the bones that you have broken rejoice. Hide your face from my sins, and blot out all my iniquities. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Praise the Lord for the reading of the scripture. You may now be seated. Tayo po'y manalangin po. Ama kong Diyos, nagpapasalamat kami sa umagang ito na tinakda niyo muli ang araw na ito ay para sa inyo. Nagpapasalamat kami sa yaman ng iyong biyaya, Panginoon, na kami ay malayang muli makakasamba at makapagpuri sa inyo. At sa araw na ito ay tinuturuan niyo muli ang aming simbahan kung gaano kahalaga na lumapit sa iyong trono, Panginoon. As this day, Lord, ay tinakda niyo bilang prayer Sunday. O Lord, bilang kayo ang aming Diyos na lalapitan at banal at makapangyarihan sa lahat. Muli, Panginoon, nagpapakumbaba kami at humihingi kami ng tawad sa mga pagkukulat pagkakasala namin, Panginoon. Sa mga pagkakataon, Panginoon, na mga bagay na
mas inuuna namin aming sarili kaysa sa kayo, Panginoon. Mas pinipili namin, Lord, na kami ang maging Panginoon kaysa kayo sa aming buhay. Tatawarin niyo kami sa mga pagkakataon din, Panginoon, na ang pagmamahal namin sa inyo ay nanlalamig. O Lord, ganoon din sa mga pagkakataon, Panginoon, ang aming katapatan ay hindi namin napapakita sa inyo. Dahil ang iyong salita ay patuloy nagtuturo sa amin na isang mabuting tagapamahala ay makikita nyo dapat na nagtatapat, Panginoon. Patawarin nyo kami sa mapagkukulang nito. Patawarin nyo kami, Panginoon, sa mapagkakataon. Ay yung salita ay hindi namin sinasaliksik, hindi namin pinapahalagaan at sinusunod sa aming buhay. May pagkakataon ang banal na spirito na sinel nyo sa amin, Panginoon, ay kine-quench namin, Panginoon. We fail, Lord, to submit and to filled by the Holy Spirit, Lord, in our life. At namumuhay kami sa aming laman. Patawarin nyo rin po kami, Lord, na ang aming paglilingkod at aming pagsamba, Panginoon, may mapagkukulang din, Panginoon. Patawarin nyo kami, Panginoon, sa mga pagkakataon, Panginoon, na nalilimutan namin ang unang pagmamahal namin sa inyo. Panginoon, bilang Diyos namin na banal at matuwid na aming lalapitan, Panginoon, siyasatin niyo ang puso't isipan po namin, Panginoon, sa bawat pagkakasala, pagkukulang namin, anumang marumi at kasamaan, O Lord, na bagay na magiging hadlang sa paglapit namin sa inyo, Panginoon. Linisin niyo po kami. Dahil alam namin ang iyong pangako, Panginoon, kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, Panginoon, ay kaya niyong patawarin ang aming mga kasalanan, Panginoon, dahil tapat kayong Diyos. Panginoon, muli ang aming pagsambay sa iyo lamang at sa iyong tulong na iyong banal na Espiritu. Tulungan niyo kami sumamba sa inyo sa Espiritu katotohanan. Dahil ito lang ang magbibigay ng kaluguran sa iyong pangalan, Panginoon. Ang iyong pangalan ang may taas sa araw na to. Ang araw na to ay para sa iyo lamang. Nawa, Panginoon, ay matatnan niyo rin po ang iyong mga anak na namumuhay sa kabanalan at sumasamba sa inyo sa Espiritu katotohanan. Ito lang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus namin Diyos sa aming tagapagligtas. Amen. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, tis now and ever shall be, world without end. Amen. Amen. And let us remain standing, please, as we sing praises to our Lord Jesus Christ. And as a bold declaration of our decision to follow Christ, let us sing as a commitment that we will choose Jesus all over again. Brethren, let us all together sing, I am resolved. Sing. I am resolved no longer to linger, charmed by the world's delight. Things that are higher, things that are nobler, these have allured my sight. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. To, 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 I will come to Thee. To,
I am resolved to go to the Savior, leaving my sin and strife. He is the true one, He is the just one, He hath the words of life. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. I am resolved to follow the Savior, faithful and true each day. Heed what He saith, do what He willeth, He is the living way. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. I am resolved to enter the kingdom, leaving the paths of sin. Friends may oppose me, foes may beset me, still will I enter in. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. I am resolved, and who will go with me? Conference without delay. Taught by the Bible, led by the Spirit, we'll walk the heavenly way. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. In the midst of doubts, trials, and uncertainties, we stand strong because our faith is built on the solid rock of Christ alone. Brethren, let us sing Solid Rock. Sing. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When darkness veils His lovely face, I rest on His unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. His oath is covenant, His blood supports me in the whelming flood. When all around my soul gives way, He then is all my hope and stay. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When He shall come with trumpet sound, oh, may I then in Him be found, dressed in His righteousness alone, faultless to stand before the throne.
On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Let us pray. Lord Heavenly Father, we thank you, Lord God, for this day, Panginoon, that gave to us, Panginoon. This is our moment to praise you and worship you, Panginoon, and to sing songs of praises unto you, Lord God. Lord God, we're heavenly blessed, Panginoon, dahil alam namin, Panginoon, ikaw lang ang aming sandigan, Panginoon, ang aming solid rock namin. Dapat na nagre-rely kami, Panginoon. And Lord God, I pray, Panginoon, na ang aming worship ngayon, Panginoon, ay maging sincere and full of love, Panginoon, para lang sa inyo, Panginoon. And Lord God, inaalay namin ito lahat ng aming mga kanta para lamang sa inyo, Panginoon. Ikaw lamang ang naluluwalhati namin, Panginoon, ngayong araw na ito. Dakilain ka namin, Panginoon. Ito lang ang sinasabat panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Maaari na po tayong umupo. May I ask everyone to once again please stand for the reading of the scripture. From the book of Psalms, chapter 103, verses 1 down to verse 10. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits, who forgives all your iniquity, who heals all your diseases, who redeems your life from the pit, who crowns you with steadfast love and mercy, who satisfies you with good, so that your youth is renewed like the eagles. The Lord works righteousness and justice for all who are oppressed. He made known his ways to Moses, his acts to the people of Israel. The Lord is merciful and gracious, slow to anger, and abounding in steadfast love. He will not always chide, nor will he keep his anger forever. He does not deal with us according to our sins, nor repay us according to our iniquities. Praise the Lord for the reading of the scripture. You may now be seated. So sa oras na to, ay patuloy tayong manalangin para sa pagkapasalamat natin sa lahat ng mga biyayang pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakila ka, Amakong Diyos. Dakila ang iyong pangalan na pinakita niyo, Panginoon. Higit 2,000 taon na, Panginoon, na ang lahat ng mga naranasan namin ito, lahat ng pagpapala, lahat ng mga pangako ng iyong mga salita ay naranasan namin. Dahil sa iyong kagandahang loob na hindi niyong pinagkait ang iyong kaisa-isang anak, Panginoon. Nasayaman na iyong biyaya, Panginoon, sa gitna ng aming kalagayan, sa gitna ng aming karumian. Walang kapag-asa, pag-asa sa buhay na ito, ay biniyayaan niyo ng kaligtasan na nagmumula sa iyong kaisa-isang anak na si Jesucristo na aming Panginoon na tagapagligtas. Nagpapasalamat kami dito, Panginoon, dahil sa iyong mga pangakong ito na malaya kaming lumalapit sa inyo. Malaya kaming sumasamba at nagpupuri sa iyong pangalan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong banal na Espiritu na sinelyo niyo sa amin, Panginoon, na sa bawat pagsubok ng buhay na to ay nandyan kayo. Naging kalakasan namin at kapayapaan sa puso at binabago niyo patuloy, Panginoon, dahil sa bunga ng iyong banal na Espiritu. Panginoon, nagpapasalamat din po kami na ang lahat ng aking mga kapatiran ay sinusustain nyo ang lahat ng mga pangailangan po namin. Sa dumaan na nakaraang buwan, Panginoon, nagpapasalamat kami na kayo ang aming Diyos na nag-sustain ng lahat ng mga pangailangan ng aking kapatiran mula sa hanap buhay, mula sa bagong trabaho,
Mula rin, Panginoon, sa kalusugan na iniingatan niyo, Panginoon. Ganon din, sa gitna ng mga karamdaman, mas nakikita namin, Panginoon, na kayo ang magaling naming mga gamot na nagbibigay ng kagalingan. Nagpapasalamat kami sa kagalingan na binigay niyo kay Ate Vanjie, Panginoon, at nakasama namin muli siya dito sa simbahan. At sa lahat ng aking mga kapatiran na patuloy niyong pinapatatag at pinapalakas sa gitna ng mga pagsubok, Panginoon. Nagpapasalamat din po kami sa bawat pagsubok na pinagdadaanan namin ngayon sa buhay na ito. Dahil lahat ng ito ay naaayon sa iyong kalooban at layunin niyo sa aming buhay, Panginoon, para baguhin at dalhin, Panginoon, sa wangis ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat din, Panginoon, sa bawat salita niyo na iniiwan niyo po sa bawat isa sa amin. Sa bawat pagkakataon, Panginoon, ang iyong salita ay matalim, Panginoon. May pagkakataon na asaktan kami, Panginoon, dahil ito ang katotohanan, Panginoon, na kailangan namin, Lord, mamuhay, Lord, na naayon sa iyong kalooban. Na patuloy dapat ang buhay namin, Panginoon, ay yung salita ang patuloy yung makita sa aming buhay, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa aming simbahan na patuloy yung pinapatatag at pinapalakas, Panginoon. Sa gitna man, Panginoon, na maraming pagsubok ng aming simbahan, salamat po. Na mananatili, Panginoon, hanggat kayo ang ulo ng aming simbahan. Hindi sa yaman namin, hindi sa galing namin, Panginoon, na nanatili at tumatatag ang aming simbahan. Nagpapasalamat din po kami, Panginoon, sa pagkatapos si Sister Lorraine, nung nakaraang linggo, Panginoon, na siya'y nakagraduate, Panginoon, nagpapasalamat kami sa kagalakan na pinagkaloob niyo sa kanya, sa pagkatapos na niya kanya senior high school. Ganoon din sa kagalakan na pinagkaloob niyo, Lord, sa magulang ni Sister Lorraine, na sila Sister Fe at sila Brother Arnel, Panginoon. Salamat, Panginoon, na kayo nagsustain ng kanyang pag-aaral at ngayon ay naranasan niya, Panginoon, ang pag-ibiyaya niyo, Panginoon, na siya'y nakapagtapos. Ganon din, para kay Sister Shannon ngayon, napasalamatan din po namin, Panginoon, na ngayon ay nag-o-taking siya, Panginoon, bilang guru, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa kagalakan, kasiyahan at tagumpay na pinagkaloob niya sa pamilyang Mendoza dahil nakapasa ng let exam, Panginoon, Sister Shannon, Panginoon. At iyon, naranasan ang pagpapala niyo, Panginoon, sa kanyang o-taking sa araw na ito. Ganon din, Panginoon, nagpapasalamat din po kami sa panibagong taon ay pagkakalob, Lord, sa bawat estudyante ngayon na nagsisipagpasukan sa kanilang eskwelahan. Ganon din, nagpapasalamat din po kami sa probisyon na pinagkakala niyo sa aming simbahan, Panginoon, na sa iyong biyaya, Panginoon, nagpapasalamat kami. Ay konti na lang po, Panginoon, ay matapos na namin ang kisame sa aming mesanin, Panginoon. Kailangan na lang po namin ng isang hardiplex, Panginoon, para matapos to at sa iyong biyaya, Panginoon, ay masimulan na namin ang bagong proyekto na pagpapakabit ng aircon din, Panginoon. Nagpapasalamat din po kami sa natapos na pangalawang quarter ng taon na ito. At ngayon, papasok sa ikatlong quarter, Panginoon, sa iyong biyaya, Panginoon. Sa mga ministing harapin namin, sa bawat tema ng buwan na ito, na patuloy na palalimin ang aming relasyon sa inyo. Panginoon, maging pagpapala muli ang iyong mensahe, ang iyong hamon ng iyong mga salita. Gamit ang bawat mga gawa na ginagamit niyo sa aming simbahan. Sa bawat tagapagturo, Lord, nagpapasalamat kami sa buhay nila Brother Mark Wilben, ni Brother Hashem, ni Pastor Gary, ni Pastor Oji, Panginoon, sa bawat mga gawang pinapadala niyo sa aming simbahan. Salamat po na tunay kang Panginoon, na patuloy iniingatan at sinustain ng aming simbahan at nilalayo, Panginoon, sa bawat maling katuruan, Panginoon. Panginoon, salamat din, Panginoon, kung paano niyo iniingatan din, Panginoon, ang aming bansa. Salamat po na kayo patuloy nagsustain ng mga pangailangan ng aming bansa, kalakasan ng aming Presidente na si Bongbong Marcos, sa bawat leaders, Panginoon. At ganoon din, Panginoon, papasalamat kami. Sa gitna ngayon ay may mga bagyo na pumapasok sa aming bansa, Panginoon. Nagpapasalamat kami sa iyong pag-iingat, Panginoon. Nagpapasalamat din po kami sa pag-iingat niyo, Lord, sa mga kababayan namin, sa nangyaring kaguluhan, Panginoon, especially kay Brother Bear, Panginoon, sa nangyaring kaguluhan sa Israel, Panginoon, at sa Iran, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa pag-iingat, Lord, sa mga kababayan namin, sa aming kapatiran, sa bawat mananampalataya, Panginoon.
Salamat, Panginoon, na iyong kapayapaan ay patuloy na nanatili sa buhay ng mananampalataya, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na nagkaroon ng ceasefire, Panginoon. But alam namin, Panginoon, marami pang mangyayari, Panginoon, na kaguluhan at giyera, Panginoon. Dahil ang lahat ng ito ay naaayon sa iyong salita. Ang kailangan namin is magpakumbaba at maging tapat sa inyo sa lahat ng nangyayaring itong kaguluhan, Panginoon. O Lord, nagpapasalamat kami sa lahat ng mga panalangin na to, sa bawat kasagutan ng aming mga panalangin, sa bawat tagumpay, sa bawat pagsubok, Lord, ay binabalik namin ang pagpupuri at pagpapasalamat sa dakilang Panginoon ng aming tagapagligtas, na aming Panginoong Jesucristo. Ito lang aming samot dalangin. Amen and amen. And as a response to our prayer of thanksgiving, let us sing, Give Thanks. Sing. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Everyone, please sit down. From the book of Psalm, chapter 19, verses 1 to 14. To the choir master, a psalm of David. The heavens declare the glory of God, and the sky above proclaims his handiwork. Day to day pours out speech, and night to night reveals knowledge. There is no speech, nor are there words whose voice is not heard. Their voice goes out through all the earth, and their words to the end of the world. In them He has set a tent for the sun, which comes out like a bridegroom leaving his chamber, and like a strong man runs its course with joy. Its rising is from the end of the heavens, and its circuit is to the end of them. And there is nothing hidden from its heat. The law of the Lord is perfect, reviving the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The precepts of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The rules of the Lord are true, and righteousness altogether. More to be desired are they than gold, even much fine gold. Sweeter also than honey, and dripping
drippings of the honeycomb. Moreover, by them is your servant warned. In keeping them, there is great reward. Who can discern his errors? Declare me innocent from hidden faults. Keep back your servant also from presumptuous sins. Let them not have dominion over me. Then I shall be blameless and innocent of great transgression. Let the words of my mouth and meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my rock and my redeemer. Praise the Lord for the reading of the scripture. At narito po tayong maupo. Pwede po tayo maupo ngayon sa oras na ito. At sa oras na ito, ay dalawa po ang ating mga kapatiran na hindi nakaka-attend po ngayon. Ang mag-special number din po ay may sakit. At ganoon din ang ating speaker, na si Brother Hashem, ay may sakit din po kaya wala sila ngayon. So nagpapasalamat tayo sa oras na ito. Idadako tayo sa kaaral ng salita ng Diyos sa ating kapatid na sa biyaya ng Panginoon, salamat sa Panginoon, ginagamit siya sa ating simbahan ngayon. He is always ready to serve the Lord, especially ngayon sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Salamat tayo sa buhay niya na gagamitin siya sa oras na ito. Especially ngayon ay continue to pray for Brother Hashem. Kaya wala siya ngayon. Siya ay pinagpapahinga ng doktor ngayon. So continue to pray for him na tuloy siyang gumaling at muli natin siya makasama. Especially sa paglilingkod sa Panginoon muli. At makasama natin siya dito sa Dasma. So tawagin po natin ating mensero sa umagang ito na si Brother Mark Wilber. Blessed Sunday po sa ating lahat at tayo po'y manalangin bago po tayo mag-aaral ng salita ng Panginoon. Aming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito. Salamat na meron kaming kapayapaan, kaayusan, na mapag-aralan ng iyong mga salita. Tulungan mo kami na patuloy na ikaw ay makilala sa pamamagitan ng pag-aaral kung sino ka mula rin sa iyong mga salita. Tulungan mo kami na mas lumalim pa ang aming relasyon sa iyo at patuloy na makita ka namin na ikaw ang aming dapat sundin dahil ikaw ang Panginoon ng aming buhay. Maraming salamat sa pagbibigay sa amin ng iyong mga salita. Sa mga salitang ito ay nakikita namin kung ano ang dapat naming gawin sa buhay na ito. Bilang kami ay mga anak mo, bilang kami ay tagapaglingkod mo, bilang kami, Panginoon, kami Panginoon na mga nagmamahal sa iyo. Maraming salamat po. Sa oras na ito, ang aming pong panalangin ay ang pagkilos ng banal na Espiritu na amin pong maintindihan ng mga bawat salita na amin pong pag-aaralan. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan na aming Panginoong Yesus. Amen. Ang binasa po ng ating kapatid ay mula po sa Salmo chapter 19, verses 1 to 14. Pero ang ating pong pag-aaralan ay mula lamang po sa verses 7 hanggang 11. At dyan po makikita natin na bago po dumating yung verses 7 to 11, ay sa verses 1 to 6, makikita po natin dyan yung kamanghamanghang paglikha ng Diyos. Na sa creation ng Panginoon, doon din natin makikita
kung gaano itong ating Diyos ay glorious. Pero sa ating preaching for today, we'll be talking about verses 7 to 11. Na kung saan ang naging focus ay hindi na yung God's world o yung God's creation, kundi nag-focus na ito ngayon sa God's word, salita ng Diyos. Sa mga theologian, tinatawag nila itong natural revelation, yung God's creation, yung mga bagay na nakikita natin, yung puno, yung kalangitan, at lahat sa buong universe, ang tawag dyan is natural revelation or God's world, yung created world ng Diyos, yung sa verses 1 to 6, yun po yung binabanggit dyan. Pero, meron din tayong tinatawag na special revelation of God, which is, ito po yun, yung salita ng Diyos. Verses 7 to 11, na kung saan ay ating pong pag-aaralan. At dito po sa verses 7 to 11, makikita natin na naka-imprenta kung ano yung attributes, ano yung nature at ano yung characteristic ng Diyos na meron tayo. Ang aking pong panalangin na sa preaching na ito ay mas makilala natin ng Diyos sa mga verses na ito. At hindi lang mas makilala natin siya, kundi mas lumalim pa yung ating relasyon sa Kanya sa pamamagitan ng pag-aaral at sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Mga kapatid, ang ating pong preaching for today is titled simply, Deepening Our Relationship with God Through His Word. Ang preaching po na ito, it carries a simple idea that Christians, we should gain a deeper knowledge of God, thereby or therefore, ano daw mangyayari after natin mag-gain ng knowledge ng ating Panginoon, it will deepen our relationship, mas lalalim yung ating relasyon sa Kanya by desiring and keeping His Word. Nung binigay po ni Pastor Oji itong topic na ito, sabi niya, palalimin ang relasyon sa Diyos. Ang unang-unang pumasok sa isip ko ay salitaan ng Diyos. Dahil walang ibang paraan para tayo lumalim sa ating relasyon sa Diyos, kundi ang makilala natin siya. At saan natin siya makikilala? Siyempre po sa Kanyang mga salita. Sa oras pong ito, titignan natin ngayon kung paano natin mas palalalimin pa yung ating relasyon sa Diyos. Let us start with our first point, which is deepening our knowledge of God. Dito po ay verses 7 to 9 ang ating i-cover. Basahin ko po sa inyo ang Psalm 19 verses 7 to 9. The law of the Lord is perfect, reviving the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The precepts of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The rules of the Lord are true and righteous altogether. Sa verses 7 to 9, makikita natin na yung psalmist, in-enumerate po niya o iniisa-isa niya ngayon yung descriptions ng salita ng Diyos. The law of the Lord, the testimony of the Lord, the commandment of the Lord, iniisa-isa niya yan dyan. And mula po dyan sa mga descriptions na yan, it is interesting to note na ito pong mga descriptions na ito ay magpapakita rin sa atin kung sino ang Diyos. At mamaya sa ating pag-aaral, meron po dyan akong mga sasabihin na ito ang Diyos, kaya ito yung salita niya. At ngayon, I believe na kung mas naiintindihan natin kung sino yung ating Diyos na sinasamba, ay mas makikita natin kung paano tayo dapat nakikipagrelasyon sa Kanya. Now, punta po tayo sa verse 7. Sa verse 7, malinaw na sinasabi dyan, the law of the Lord is perfect, reviving the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Dito po makikita natin sa unang verse, the law of the Lord is perfect. Yung law of the Lord, it can simply be translated into God's teaching. Ibig sabihin, itong mga law na ito ay nagtuturo sa atin ng mga turo na nais mangyari sa buhay natin at yan ay turo ng Diyos.
So this praise is directly saying that God's teaching o yung salita ng Diyos ay perpekto. Ngayon, pag pinag-usapan natin yung salitang perpekto, wala nang dapat idagdag o wala nang dapat ibawas. Ibig sabihin ng lahat ng nasa salita ng Diyos, mula sa 66 books, from Genesis hanggang Revelation, ay perpekto. Hindi mo kailangan dagdagan, hindi mo kailangan bawasan. Dahil alam niyo po, marami nagsasabi na ang salita ng Diyos ay wala na. Yung Old Testament, wag na nating basahin yan, that's old. And the New Testament, kulang yan, dagdagan natin. No! Ang verse 7, malinaw na malinaw, the law of the Lord is perfect. Hindi mo kailangan bawasan, hindi mo kailangan dagdagan. Bakit? Because kung babawasan natin at dadagdagan itong salita ng Diyos, parang sinasabi natin na mas matalino ako sa iyo, Panginoon. Hindi ka wise. Ang Diyos natin ay Diyos na matalino, wise, perfectly wise. Ngayon, kung magbabawas, magdadagdag tayo sa perfect Word of God, sinasabi natin na mas matalino tayo sa Diyos. At kapag ginawa po natin yon, we violate yung mismong salita ng Diyos na huwag babawasan, huwag daragdagan ang salitang ito. Mga kapatid, the law of the Lord is perfect. Reviving the soul, yung kasunod. Reviving the soul, itong Word of God na ito na perfecto, it revives the soul. Mga kapatid, ang taong makasalanan, meron po yung patay na kaluluwa. Dahil patay ang kaluluwa mo, paano ka ngayon gagaling? One of the many ways, para ikaw ay gumaling, ay sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kung hindi ka makikinig ng salita ng Diyos, patuloy kang magiging patay. Bakit? Yung spiritual effect ng Word of God is para yung tao akayin papunta sa Diyos at makilala niya kung sino ba ang Diyos. Pero kung hindi ka naman nagbabasa, hindi ka naman nakikinig ng salita ng Diyos, there is no reviving the soul. Patay ka pa rin spiritually. Yung mga taong malayo sa Diyos, patay ang kaluluha niyan. Pero salamat sa Panginoon dahil bakit? Meron tayong salita niya na kung saan kapag narinig natin, it will revive our soul. Lalapit tayo sa Kanya, and by His grace, magkakaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Sabi ng mundo, teach philosophy, teach humanity. Na ako po ay nasa Humanity and Social Sciences Department. Pero the Word of God says, preach the gospel. Preach the Word of God. The Word of God. Minsan, marami ang magsasabi sa iyo na hindi sapat ang Biblia para yung kasamaan ng tao, yung kanyang soul, ay maging maayos. Pero hindi po. Humanity and philosophy, wala po yung magagawa. Kahit sabihin mo yan sa isang taong patay, o sabihin natin patay ang kaluluwa, hindi po yan magigising. Tanging ang salita lamang ng Diyos ang pwedeng bumuhay sa patay na kaluluwa. It is the Word of God that has the power and the only power to revive the soul of a dying man, spiritually speaking. Mga kapatid, ulitin ko po, ang salita ng Diyos na perpekto, it will revive our soul. At ito lamang po ang tanging cure. Ito lamang ang tanging lunas sa ating pong mga patay na kaluluwa. Hindi philosophy, hindi humanity, at hindi pa yung mga bagay, hindi po yung mga bagay na itinuturo ng mundo, kundi ang perpektong salita ng Diyos. Yung kasunod po sa verse 7, the testimony of the Lord is sure. Pag sinabi pong testimony, you bear witness. Di ba po, pag nagtitestimony tayo sa harap, kinikwento natin kung ano yung nangyari sa ating buhay at gaano naging mabuti ang Diyos. Ibig sabihin po, ang sinasabi dito, the testimony of the Lord is sure, ito pong salita ng Diyos, it tells about or it bears witness
to its divine author. Sino po ang divine author nito? Ang ating Diyos. So wag po natin gawin na ang Biblia is all about us. Because the Bible is all about God alone. Siya lamang po ang nandito. Hindi mo pwedeng sabihin na nandyan ka dahil lahat mula po sa unang letra hanggang sa pinakahuling tuldok ng Biblia, it bears witness to God. Si Diyos lamang po ang pinag-uusapan dito. At itong testimony of the Lord is sure. Ibig sabihin, it is infallible. Walang pagkakamali. Alam niyo po, maraming debate ang nangyayari ngayon na some parts of the Bible daw ay may mali, inconsistent, kumbaga nagtatalo na ba't sinabi ni Apostle Paul ganito, ba't sinabi ni Apostle James ganito. But no one understands na hindi salita ng Diyos ang nagkakamali, but the human mind. Ibig sabihin, masyadong maliit ang ating pag-iisip, hindi natin kayang maarok minsan yung sinasabi ng Diyos. And sometimes we make mistakes on our interpretation or understanding of the Word of God. Pero ito po ang totoo. The Word of God is sure. Hindi po ito nagkakamali. Why? Dahil ang ating Diyos ay palaging sigurado. Palaging sure sa kanyang mga sinasabi. Ibig sabihin ba nung sinusulat ito by the inspiration of the Holy Spirit, nagsusulat sila Apostle Paul at iba pang mga writer, ay, nasabihin ng Lord, wait lang, hindi pala ako sure, burahin mo. No. Nung sinusulat po ang salita ng Diyos, sigurado ang Diyos na yun ang ipinapasulat niya. At naniniwala po ako that we have a God na hindi kayang manloko. He will not deceive us. That's why, ulitin ko po, the testimony of the Lord is sure. Side comment lang po ito. Maraming tumitira sa, sabi nga ay, credibility and reliability ng Bible. Many decades na. Mga tao na sasabihin na, ay, isinasaalang-alang nyo lang ang buhay nyo sa isang libro? But this is not just a simple book. This is the book that was written specially by God. Kaya nga sabi, the testimony of the Lord is sure. Sigurado ito. Mga kapatid, alam niyo po, sa sobrang sigurado ng salita ng Diyos, pwede po tayong magkaroon dito ng comfort. At yung pag-asa, pwede po nating makuha dito. From our present to the future. Ito lang po ang masasabi ko sa inyo. In this world of uncertainties, hindi mo sigurado kung ano mangyayari sa iyo. There is, narito po ang salita ng Diyos, a sure foundation to rest upon. Maaring lokohin ka ng kasama mo, ng kakilala mo, pero ang salita ng Diyos, it is always sure, hindi ka niya lolokohin. Ano pang sabi? Making wise the simple. Maraming matalinong tao pero walang pinag-aralan. And if you ask them, bakit marami kang alam? Isa lang ang isasagot nila. Binasa ko ang salita ng Diyos. Hindi po ako nagbibiro. If you want to be wise, gusto niyo maging maalam sa mundong ito, read the Bible. Many people, wala mang pinag-aralan, mahirap man ang buhay, pero maraming alam patungkol sa mundo. Bakit po? Binasa nila ang Biblia. At kapag mayroon po tayong humble mind and teachable heart, at naintindihan natin itong mga salitang ito, doon po nating makikita na kailangan natin ng kaligtasan. Making wise. Hindi lang po kayo magiging matalino in terms of earthly wisdom. Magkakaroon din po kayo ng divine wisdom. Makikilala nyo ang Diyos. At dahil makikilala nyo ang Diyos, makikita ninyo, magiging matalino kayo na kailangan ko ng kaligtasan. At hindi lang yon, yung mga bagay na mangyayari pa lamang, makikita nyo rin.
Darating ang panahon, wala nang luha, wala nang sakit, at wala nang kung ano mang masakit na nararamdaman sa katawan. Paano natin nalaman yan? Nakasulat sa salita ng Diyos. That is one of the promise of God na hindi pa nangyayari. Pero it will come sa proper time ng ating Panginoon. Mga kapatid, kung gusto ninyong maging matalino sa mundong ito at sa mundo pang darating, kailangan nyo pong salita ng Diyos. It will make you wise. Pag sinasabi dyan pong simple, ay yung mga namumuhay in accordance with the Word of God. Verse 8. The precepts of the Lord are right. Pag sinabi pong precepts, it points to the Word of God as orders. Mga utos na dapat sundin. Kung mapapansin niyo po dyan, the precepts of the Lord are right. The Bible is founded in righteousness. Right, laging tama, makatuwiran. Ngayon, bakit naging makatuwiran? Babalik po tayo sa author. Ang Diyos po natin ay righteous God. Makatwirang Diyos ang ating Diyos. At siyempre, kung pag-uusapan natin ng isang makatwirang Diyos, imposible po sa Kanya na makapagsalita at magbigay ng utos na hindi makatwiran. Kaya po sinasabi na itong Kanyang precepts, itong Kanyang salita, itong Kanyang order sa ating lahat ay right, makatwiran. Kasi bakit? Yung mismong nagsulat ay punong-puno o siya ay Diyos ng katwiran. Pag pumupunta tayo sa doktor, umaasa tayo na tama at makatwiran yung reseta. Kasi kung hindi, maaari kang lalong magkasakit. Pag pumunta tayo sa isang counselor, tama dapat yung advice. At mga kapatid, ito po ang nasisigurado ko. When we come to the Word of God, it will provide you the right orders in life. Bakit? Babalikan po natin yung author. God is a righteous God. Never in His Word magsasalita po siya ng hindi makatuwiran. The precepts of the Lord are right, rejoicing the heart. Isa po ito sa biyaya ng salita ng Diyos. Minsan yung ating puso ay mali. Pero kapag nagbasa tayo ng salita ng Diyos, the Word of God makes our heart right before God. At syempre kung Kristiyano ka talaga, dapat maging masaya ang puso mo na ikaw ay tama sa paningin ng Diyos. Dahil kung hindi ko alam kung saan ka pa magiging masaya. Dapat ang pinaka-greatest joy natin is to find na ang ating mga sarili ay tama sa mata ng Diyos. At ito pong salita ng Diyos ay makakatulong sa atin. At kapag tama po ang puso natin sa Diyos, doon din po dapat sumasaya ang ating mga puso. Sabi po dito, if we find fellowship with the Word of God not rejoicing in the heart, then we need to examine ourselves. There is a problem with us. Kung hindi tayo masaya kapag nagbabasa, nag-aaral ng salita ng Diyos, may problema po sa atin. We are not truly finding God in His words. Hindi natin nakikita ang ating kasiyahan o ang kasiyahan ng ating puso sa salita ng Diyos. May problema po tayo kapag ganon. Bakit po? Our greatest joys as Christians should be anchored in the Word of God. Tanggalin mo na ang lahat, mawala ang TikTok, FB Reels, kung ano man, nandyan ang salita ng Diyos, mga Kristiyano, dapat masaya tayo. Dahil yun ang epekto ng salita ng Diyos sa atin. Masaya ang ating puso. Bakit? Sa salita ng Diyos, dito po natin nakita ang ating greatest joy. Ano po yun? Ng ating Panginoong Jesucristo. Pinadala siya ng Ama para mamatay at muling nabuhay. At itong buhay na ito, ang nagbigay rin ng buhay para sa ating lahat.
na nananampalataya sa Kanya. Mga kapatid, this is just a simple question, pero sana tumatak sa isip ninyo. Why rejoice in TikTok, FB Reels, Wattpad, and many more na ino-offer ng mundong ito if we can find our heart's joy in the Word of God? Pag-isipan po natin yan. Next, the commandment of the Lord is pure. So, yung salita pong commandment is related to the verb to command. So, the Bible ay pwede nating isipin na divine commands from God. Utos mula sa Diyos. Sinasabi dyan, the divine commands of God are pure. Ibig sabihin po niyan, wala po yang halong kamalian, hindi po yan namamantsahan ng kasalanan. The Lord or our God is a pure God. Walang bahid ng kasalanan. Hindi din siya ang author ng kasalanan, kaya hindi po pwedeng sabihin na ang Diyos ay impure o may impurity siya. Hindi siya puro. Ang Diyos po natin ay walang kasalanan, walang error, hindi nagkakamali. Pure po siya. Walang dilim or walang darkness na nakapalibot sa Kanya. Kaya po, yung commandment niya is pure. Bakit? Dati, kung hindi ka pa nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi mo alam kung anong tama at mali. Hindi mo alam ang liwanag sa dilim. Hindi mo alam kung ano yung malinis sa madumi. Pero nung nagbasa ka na ng salita ng Diyos, nakita mo kung ano yung tunay na totoo, tunay na pure. Dahil ang salita ng Diyos ay pure. Nililinis po tayo nito sa mga maling pag-iisip, maling kilos, at maling motibo ng ating mga puso. Nililinis tayo sa kasalanan at sa kasamaan na kung saan ay bumabalot sa atin. Sa biyaya ng Diyos, kapag ito po ay in-embrace natin, itong salita ng Diyos na ito, patuloy po niya tayong lilinisin. Bakit po? Yung kasunod na part ng verse, enlightening the eyes. Naniniwala po ko na tayo ay mga bulag, spiritually. Ibig sabihin, meron tayong natural spiritual blindness of the soul. Ang ating mga kaluluwa ay bulag. Pero dahil we have the pure Word of God, nawala po yung pagiging bulag natin. It brings us to a sight and sense of our sin. Nakita natin ang ating kasalanan. Nakita natin kung sino ang banal na Diyos sa ating buhay. At mula po yan sa salita ng Diyos. Mga kapatid, kung gusto nyo makita ng malinaw kung sino ang Diyos, kung gusto nyo ma-enlighten ang inyong mga mata, huwag na po kayo lumingon kung saan-saan pa. Narito po ang Biblia, basahin nyo. Why? Because your eyes will be enlightened when you read the commandment of the Lord, when you read the Word of God. Sa verse 9, babasa natin, the fear of the Lord, yung takot sa Diyos. It points to true religion and godliness prescribed in the Word of God. Ibig sabihin, pinapakita po ng salita ng Diyos on how we can worship God. True religion and true godliness. Paano ba tayo mamumuhay ng may pagsamba sa Diyos? Makikita po natin yan sa salita ng Diyos. Kaya fear, pag may takot ka sa Diyos, namumuhay ka ng may pagsamba sa Kanya. Ngayon, the question is, meron pa bang iba na manual? O sabihin nating manual for Christian life. Wala na po. Salita lamang ng Diyos. The Bible or the Word of God or the fear of the Lord na malinis is the only clean manual on how are we going to conduct our worship of God.
Kaya ito po ang reason kung bakit hindi natin kailangan ng ibang libro para tayo ay bigyan ng panuntunan sa pagsamba. Pag sinabing biblical, ibig sabihin, ang ginagawa natin sa simbahan is nakabase lamang sa kung ano ang sinasabi ng Biblia. At kung hindi na yan nakabase sa sinasabi ng Biblia, kailangan po natin yan tanggalin. Kasi bakit? Yung manual na binigay sa atin ng Diyos para sa ating pagsamba ay ang kanyang salita. We disregard yung personal preferences, we disregard yung tradition, we disregard yung cultural backgrounds. At sana yung salita ng Diyos ang maging only fitting manual for our worship of God. Sana sa FBCF ganon. Salita lamang ng Diyos ang ating sinusunod sa ating pagsamba. At wala nang iba pa. Walang dagdag at walang binabawas. Enduring forever. Mga kapatid, ang salita ng Diyos, kahit anong mangyari, wala na tayong lahat, narito pa rin ito. Bakit? Because the author of the Bible is eternal. Walang katapusan. Yung revealed will of God in the Bible will endure forever. Ang mundong ito ay maguguna, mawawala, pwedeng masira, pero ang salita ng Diyos, never. And not a portion of this Bible will be destroyed. It will endure forever. Dahil ang kanyang author is eternal. God will endure forever. At the same time, His word will endure forever. Lastly, sa verse 9, the rules of the Lord are true and righteous altogether. Ito pong phrase na ito ay tinitignan ng Diyos o ang salita ng Diyos na ang Diyos ay nagbibigay ng kanyang judicial decisions. Itong salita ng Diyos ay palagi nating masasabi na totoo, true, and righteous, makatwiran. Bakit? Babalikan uli natin ang author. Our God is the God of truth and righteousness. That is why His word is true and righteous altogether. Mula po sa verses 7 to 9, mga kapatid, na nakita natin na itong salita ng Diyos ay nagpapakita rin kung sino ang Diyos. At nawa mula po dito ay napalalim natin yung ating karunungan o kaalaman kung sino ang Diyos. Pero hindi po yan sapat. Hindi sapat na kilala natin ng Diyos intellectually. Maaaring minsan sa isip lang natin kilala siya. Pero how about yung malalim na relasyon sa Kanya? Paano kaya natin yun makukuha? Paano tayo magkakaroon noon? Let's go to our second point. Deepening our relationship with God. Mag-focus po tayo sa verses 10 to 11. Verse 10 to 11, more to be desired are they than gold, even much fine gold, sweeter also than honey and drippings of the honeycomb. Moreover, by them is your servant warned, in keeping them there is a great reward. In verses 10 to 11, makikita natin dito yung pamamaraan kung paano natin palalimin yung ating relasyon sa Diyos. Meron pong dalawa, pag-usapan natin. Ang unang paraan is to desire the Word of God. Nasa verse 10 po yan. More to be desired are they than gold, even much fine gold. Alam niyo po yung gold ay material na bagay. At minsan, gold, yung pera, kayamanan sa mundong ito, maraming tao ang may gusto niyan. Dinidesire nila yan, and usually, minsan nakakalungkot, namamatay na lang sila na ito yung hinahabol sa buhay. Pero anong salita ng Diyos? Anong sabi sa salita ng Diyos? Dapat ang desire natin as Christian is the Word of God. God Himself. Mas mahalaga pa ito sa kayamanan.
sa ginto. Kaya dapat ito yung desire ng ating puso. We need to desire the Word of God. Alam niyo po, mayroong tinatawag na prosperity gospel. Ito yung nagsasabi na kapag kumilala ka sa Diyos, giginhawa buhay mo, pwede ka magkaroon ng maraming kayamanan, pera, pero mali po yun. Kung lalapit ka lang sa Diyos dahil sa kayamanan, hindi talaga desire ng puso mo ay ang Diyos. Ang desire ng puso mo is yung blessing lamang na nagmumula sa Diyos. And that is not the true gospel. Ano ang gusto ng gospel? You desire God. And in this sense, we need to desire His Word, the Word of God. Ang sabi po dyan, gold, fine gold, and much fine gold. It talks about being good, better, and best. Kung pag-uusapan natin ng Biblia, wala na po tayong makikitang good, better, and best. Sino lamang? Ang Diyos at ang Kanyang salita. Kaya mga kapatid, ito po ay yung paalala sa atin sa araw na ito. That we need to desire the Word of God over sa kayamanan ng mundong ito. Ano pang sabi dyan? Sweeter also than honey and drippings of the honeycomb. Matamis ang honey, bawal siya sa diabetic. Pero sabi ng aking kakilala, kapag daw iinom kayo ng honey, ay after na kumain. Mas masarap daw yon at mas okay. Pero nung sabi ng salita ng Diyos, but the Word of God is sweeter. Dapat yung tamis ay nakikita natin sa salita ng Diyos. Na everyday nababasahin natin siya at pag-aaralan natin siya, nagkikrave tayo. Di ba pag may sweet tooth, naglalaway kapag nakakita ng cake na matamis? Dapat ganun din tayo sa salita ng Diyos. Kapag nakita na natin siya, yung balat pa lang ng ating Biblia, dapat naglalaway na tayo. Dinidesire na natin siya, gusto natin siyang basahin. Mga kapatid, more than anything in this world, may we desire the Word of God. Ikalawang paraan, makikita rin din po natin sa verse 11. Keep the Word of God. Nakikita po natin sa unang part ng verse 11, moreover, by them is your servant warned. Napakabuti ng Diyos. Dahil sa kanyang mga salita, merong warning. And those warnings are for our good. Minsan ayaw nating makinig. Ano nangyayari? Napapahamak tayo. Akala kasi natin, yung ating mga desisyon ay tama. Pero ang dulo nun, kamatayan. Dead end. Pwede kang mamatay. At yan ang sinasabi ng salita ng Diyos. You need to keep the Word of God. Sundin mo siya. Unless, ayaw mo talagang sumunod. At salamat dahil may warning. By them, by the Word of God, is your servant warned. Hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos. Walang warning. Kaya ano nangyayari? Kung saan pumapaling ang iyong buhay. Pero salamat dahil may salita ng Diyos na kung saan nagbibigay sa atin ng babala. To do this, not to do this, or gawin o hindi gawin ng mga bagay. Alam niyo po, pwede naman tayong pabayaan ng Diyos eh. Hayaan niya tayong magkasala, magkamali, maligaw ng landas. Pero ulitin ko, salamat sa Diyos. Meron tayong salita niya na nagbibigay sa atin ng warning. Dito makikita natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Gaano siya ka-personal sa ating at sa ating relasyon sa Kanya. Kasi bakit? Mula po sa salita ng Diyos, pwede nating makita yung danger ng ating tinutungo, ng ating mga actions. Ang sabi diyan, in keeping the Word of God, in keeping them, there is great reward. Maraming tao dyan, maraming tao ang mag-iisip na, yung great reward ka agad. Great reward, dulo ka agad. Wala na yung in keeping them.
Tama po, ang pagsunod sa salita ng Diyos ay may reward. Pero sumusunod lamang ba tayo dahil sa reward? Maling Christianity po yun, maling pag-iisip. Maybe, yung reward na tinutukoy sa Biblia, yung reward o yung great reward na nandito, ay wala sa mundong ito. Paano kung hindi mo yan natamo? Hindi mo siya nakuha sa mundong ito? Titigil ka na ba? Mga kapatid, hindi. Dahil bakit? Hindi man natin makuha sa mundong ito yung reward sa pagsunod natin sa salita ng Diyos, dapat magpatuloy tayo. Bakit? Ang ating great reward ay mismo ay ang Diyos. Yung reward natin, mismo Diyos. Pagtapos na ang ating trabaho sa mundong ito, at kukunin na tayo ng Panginoon, when we are in the presence of our God, He will be our great reward. Kaya kung mamatay ka mang mahirap, walang nangyari, sabi mo nang walang nangyari sa buhay mo, pero meron kang pananampalataya sa Diyos. In heaven, you will have your great reward. Yung Diyos mismo. Brothers and sisters, to be with God is our great reward. At nawa, habang tayo'y nakatingin dun sa ating reward, sa ating Diyos, huwag tayong tumigil sa pagsunod. Huwag tayong tumigil sa pag-desire at pag-keep ng salita niya habang tayo po ay nabubuhay. Magtatapos na po ako. Mga kapatid, habang binabasa natin ang salita ng Diyos, habang dinidesire at sinusunod natin ito, as we desire and as we keep the Word of God, the more we will know and understand our God. At saan ito papunta? Papunta ito sa deeper and more meaningful relationship with God. Tatapusin ko po ang preaching na ito sa isang encouragement para sa ating lahat. The deeper we know God, the deeper our relationship with Him will go. Mga kapatid, by God's grace and by His guidance, brothers and sisters, let us desire and keep the Word of God to deepen our relationship with Him. Manalangin po tayo. Aming Ama, maraming salamat sa iyong mga salita. Na patuloy na nagiging ilaw sa aming mga paa at liwanag sa aming mga landas. Maraming salamat sapagkat sa mga bagay na ito ay patuloy ka naming nakikilala. Patuloy naming nakikita kung sino ka ba talaga sa aming buhay. Salamat po sa iyong mga salita. At Lord, sa pamamagitan din ng iyong salita, tulungan mo na ang aming relasyon sa iyo ay mas maging malalim pa. Turuan mo ang aming puso na ikaw at ang iyong salita ang aming maging desire. Ikaw ang aming maging kagustuhan. Ganun din, habang ito yung aming desire, nawa yung iyong salita rin ay magawa namin. May sa buhay namin, sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong salita. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Let us all please rise as we sing our doxology. Sing. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen.
From the second book of Corinthians, chapter 9, verses 6 to 9. The point is this: whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully. Each one must give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that you, having all sufficiency in all things, at all times may have an abundance for everything, for every good work. Praise the Lord for the reading of the scripture. Father God, nagpapasalamat po kami sa lahat ng iyong biyayang pinagkakaloob sa aming buhay. Salamat na sinustain niyo ang lahat ng aming mga pangailangan sa buong isang linggo. At yun din sa aming mga hanap buhay na patuloy niyong pinagpapala at patuloy niyong pinagkakaloob, Lord, sa bawat isa. Kaya nangawa ngayon, bilang pagsamba namin sa iyo lamang, tanggapin niyo ang aming pagsamba sa pamamagitan ng aming pagbabalik ng aming kapo, aming mahandog, at ganoon din ng Panginoon, ang mga pangako naming salapi. Gagamitin niyo ito, Panginoon, sa patuloy na pagpapalawig ng iyong kaharian sa mundong to at ang iyong pangalan ng may dakila, Panginoon, sa aming pagbibigayan. Madatnan niyo po ang bawat isa, nagagalak, na sumasamba sa iyo sa pagbibigay at ganoon din nagiging tapat, Panginoon, sa mga salapi na pinagkatiwala niyo sa bawat isa. Ito lang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mari po tayo maupo. Ang misyon at ang ating nasyon. So sa pagkakataon na ito, ay tawagin na po natin ang ating praise and worship team to lead us in closing song sa oras ito. At sa pagkakataon po ito ay mayari po tayong bumalik sa ating mga kinauupuan at ating pong awitin ng ating closing song, Great is Thy Faithfulness. Sing. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever wilt be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above, join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by
by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sin and the peace that endureth. Thine own dear presence to cheer and to guide. Strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000 beside. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, Lord, unto me. Tayo po ay manalangin. Lord, as we end our time of worship, Panginoon, we are grateful, O God, for your word. Help us to know you more deeper and deepen our relationship with you, Panginoon. And let our lives be a testament to your faithfulness, Panginoon, and grace. Sa aming paghiwalay-walay namin, Panginoon, may the Holy Spirit guide us and may it dwell within us, Panginoon. And this is all we pray in Jesus' mighty name. And now to him is able to keep you from stumbling and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy. To God our Savior, who alone is wise, be glory and majesty, dominion and power, both now and forever. Amen and amen. God has not given us the spirit of fear, but has given us the strength to obey. With power and sound mind, with love the unfailing kind, oh, be not ashamed of his way. May the Lord find us faithful. May his word be our banner held high. May the Lord find us faithful. Every day, though we live, though we die. Mga kapatid, daladala mo ang pangako ng Panginoon na wala kang papangambahan sa mga araw darating dahil higit kang managumpay. Kaya huwag mong kakalimutan at palagi mong dahan, mahal tayo ng Diyos. Yan po natapos ang ating gawain at mahal po tayo mo po para sa ating mga announcement.